Magandang araw po sa inyong lahat. At saan man sulok ka ng Pinas naroroon, sumatin po ang pagpapala para sa araw na to. Si Makatang Tambay po muling nagpupugay ng puhunan ni mga logic lang ng buhay. At kung bago ka pa lang, isang kahilingan naman ang gusto kong ipaabot sa iyo at sana ipagbigyan. Isang like naman dyan, mga kabayan, mga kapinas ko. Okay. Ang naisip nating topic ngayon, nare-reaksyonan ay itong ating nakakapanood pa lang na tutuluyan talaga na ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Ping Lacson. Yung tatlong senador na dati pa sangkot na dito sa mga anomalya, mga flood control. Wala naman tayong question dyan. Kung yun talaga yung mga tinuturo ng ebidensya, ang tatlong ito, na talagang korap, bakit ang hindi? Di tuloy, kaya nga nag-iimbestiga, di ba? Para mapanagot, para sa accountability ng mga kung sino nga itong mga tunay na kurakot at mga mastermind. Yun yung talagang rason kung bakit nga kung saan-saan at kung ano-anong mga pag-iimbestigang isinasagawa. Hindi lang yan, kundi nitong mga nakaraang mga buwan pa. May kinalaman sa mga malubha at malalang mga nakawan na ito sa mga pundo ng bayan, mga kabayan, mga kapinas ko. At ito nga, di handang-handa na. Napanood din natin na yung 11 pipirma na dito sa committee report ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. At nire-recommenda nga ron na kasuhan itong tatlong ito. Sila Senator Chis Escudero at saka Senator Villanueva at saka si Senator Jinggoy Estrada. Itong tatlong ito ang napipinto na ito yung talagang nakahanda na ibigay. naibigay sa korte ng mga kasamahan nilang senador. Ito nga si Ping Lacson, ito kaya yung chairman ng Blue Ribbon Committee na pumalit nga kay Senator Marcolita. Pero ang sinasabi natin dito, hindi ba accountability yung ating hinahanap dito at talagang yun ang gustong mangyari at makita ng tao? Di kung talagang itong tatlong senador na ito ay sangkot, hindi pa kulong, di ba? Kasuhan. At, paano yun yung lumitaw sa investigasyon? Walang magagawa kahit kasamahan nila. Pero ang punto natin dito, kaya tayo nagsasalita ng ganito, kaya nga natin ito napiling topic ngayon. Bakit tila itong mga congressman na kung saan ay dito naman talaga ito nagsimula, bakit tila napakalinis ngayon sa panahong ito? At itong tatlong senador, ito yung talagang idinidiin. Hindi ba kung napapansin ninyo, napanood din natin sa mga nakaraan, nag-imbestiga din ng kongreso dito. Ang kaibahan lang sa kongreso nung ito imbestigahan, ay mga kasamahan nila, nakikita natin na pinipilit na ipagtakpan. Gayon na, siyempre hindi rin natin gusto ito. Dahil lantara naman na talagang may kinalaman o sangkot ang mga congressman na ito sa mga malawakan na ito ng mga bilyong-bilyong insersyon na naging resulta nga ng mga pagnanakaw na walang habas. At samantalang ganito yung nangyayari o yung kanilang approach sa mga kasamahan nila na sangkot dito sa kongreso, taliwas dito sa Senate na masasabi natin na talagang inilalaglag o sinasadya ng mga kasamahan din nilang senador na itong mga inaakusahan na kasamahan nila ay talagang makasuhan at makulong. Ganito yung ating nakikita rito. Pero dahil ang gusto nga natin dito ay accountability, kaya naman ito nga, hindi natin mapigilan mag-reaction at gawin ng topic sa araw na to, ang bagay na ito. Bakit hindi rin nila ukilkilin at busisiin itong mga congressman na
Alam naman natin na kauna-unahan pa ito nga yung mga ibinunyag ni Senator Ping Lacson nung bago-bago pa lang ng chairman pa ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Rodante Marcolita. Hindi ba siyang nagbunyag na mayroon ngang 6 na congressman ay kontraktor pa? May binunyag siyang ganito kauna-unahan pa. Hindi pa siya yung chairman dyan ng Blue Ribbon Committee. At nakakapagtaka na sa 6 na ito, wala tayong nababalitaan na talagang kung talagang parehong papanagutin. Kung halimbawa man yung mga insertion na yan o yung mga allocable na nangyari at naganap sa BICAM, di pareho sila dapat sangkot. Ang ibig kong sabihin dito ay maging patas. Kung yung lower house ay merong mga ganito ring mga akusasyon, dapat pagsabayin nila. At pagkatapos ng Senate ay meron din, kaya nakikita na nga natin. Ay baliktad ang nangyayari. Ang nakikita tuloy natin dito, kaya tayo nagre-reaksyon. Talagang gusto nilang madiin itong 3 senador na ito kung saan alam naman nila na Duterte block ito. Ang 3 ito kung saan napakalaking issue pagdating sa mga majority at minority. Ang bilang ng mga senador na ito. Especially kung halimbawa nga darating na dyan ang impeachment na laban kay Vice President Sara Duterte. O kaya natin ito nire-reaction at pinupuntuhan maigi itong mga nagiging galawan, lalong-lalo na dito ng mismong chairman na ito na si Senator Ping Lacson. Meron talaga silang tinatarget, meron silang gustong mangyari dito. Kaya sa halip na pagsabayin o kaya parehong papanagutin na makita ng tao at accountability nga yung isinisigaw natin at maging sila, ay ganito talagang dinidiin nila at gustong unahin talaga yung mga senador na sangkot dito. Itong 3 ito na nabanggit natin kanina. Naunsan din ay batid naman ito ni Senator Ping Lacson at kahit ng Senate President na si Tito Soto ay Duterte block. Kabilang sa Duterte block ang 3 ito. At bakit natin ito binibigyan pansin at ini-emphasize sa pagtalakay natin ito sa araw na to? At tinatarget nila na mawala sa Senado ang 3 ito. Kahit pasabihin natin na hindi naman panghabang buhay na makukulong ito. Kung ito yung pansamantalang makukulong at maililigpit nila at mawawala dun sa Senate. Lalong-lalo na kung dumadaloy na ron ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte tungkol nga dito sa impeachment sa inihain na rin sa Kamara. Ito yung nakikita natin na tinatarget nila. Mauubusan ng bilang ang Duterte block para kumbaga isalba si Sara Duterte na makonvict sa mga kasong inihain o isinampa ng mga ito o sa inihaing mga reklamo ng mga kumakalaban sa kanya at nagnanais na mabagsakin. Dati pa ito, hindi na ito bago. Pabagsakin ang mga Duterte, lalong-lalo ng pangalawang Pangulo, si Sara Duterte. Ito yung sinasabi natin na kung accountability ang pag-uusapan, hindi tayo tutol dito. Kung itong 3 itong itinuturo ng mga ebidensya at ang tagal na nag-iimbestiga sila rin, dapat lang talagang mayroon ng resulta ito. Kung ito, bakit? Di kulong nyo, kasuhan nyo. Yung problema ko nga dito, itong mga bagay na binabanggit natin. Na kung talagang gusto ng accountability, papanagutin nyo rin yung Kongreso. Hindi yung may tinatarget lang kayo, porque mukhang may tinatarget kayo. Dahil iniaantay nyo na sa mga panahon na ito, yung impeachment na makarating sa inyo upang magpatuloy na nga na alitisin ito dyan. At ngayon, kung mangyayari nga ito, alam nyo na pilay na baldado na ang bilang ng Duterte block para maisalba ito at hindi makonvict. Taliwas sa mga motibo o mga goal ng mga taong ito, ng mga senador nating ito. Ganito yung ating nakikita na gusto nila ritong tahakin. Mga pagpapanagot nilang ito sa 3 senador na ito. Mga kabayan, mga Pinas ko.